Good Manners and Right Conduct, Grade 1. Quarter 3, Week 5. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay mga wastong kilos sa loob at labas ng pook dalanginan. Day 1 hanggang Day 2, matatag curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Good Manners and Right Conduct ang mga wastong kilos sa loob at labas ng pook dalanginan. Day 1. Mga layunin. Nakikilala ang mga wastong kilos sa loob ng pook dalanginan. At natutukoy na ang mga wastong kilos sa loob ng pook dalanginan na dapat sundin upang masanay sa kanilang mga mabubuting gawi ng pagsamba. Ano ang nakikita ninyo sa nakalahad na larawan? Sa araw na ito, inaasahang makikilala ninyo ang mga wastong kilos sa loob ng pook dalanginan. Inaasahan din na matutukoy ninyo ang mga wastong kilos sa loob ng pook dalanginan na dapat sundin upang masanay ang inyong sarili sa mabubuting gawi ng pagsamba. Tingnan muli ang mga larawan. Unang larawan, pangalawang larawan, pangatlong larawan, at pang-apat na larawan. Ano-ano ang mga larawang inyong nakikita? Kilala ba ninyo ang mga larawan? Tama! Ang mga iyan ay mga pook dalanginan o tinatawag nating simbahan. Ang pook dalanginan o simbahan ay lugar kung saan nagdarasal, sumasamba o nagsasagawa ng mga gawaing panrelihiyon ang mga tao. Ang mga halimbawa ng pook dalanginan ay moske, kung saan nagdarasal ang mga Muslim. Simbahan, halimbawa ng simbahan ay ang simbahang Katoliko. Templo, kapilya, at dambana. Bakit mahalaga ang mga pook o gusaling dalanginan? Mahalaga ang mga pook o gusaling dalanginan dahil dito nagtitipon ng mga tao upang manalangin, sumamba at patatagin ang kanilang pananampalataya. Sa mga lugar na ito, nakasusumpong tayo ng kapayapaan, lakas ng loob at pag-asa, lalo na sa panahon ng pagsubok. Sa pook dalanginan rin tayo nakakapakinig ng mga aral mula sa Biblia at salita ng Diyos na ipinangangaral ng mga lingkod ng Diyos o mga tagapagturo ng Biblia. Para sa gawaing ito, sabihin ang wastong kilos kung ang nakikita ninyong kilos mula sa mga larawan ay mga wastong kilos sa loob ng pook dalanginan. At hindi wastong kilos kung ito ay maling kilos sa loob ng pook dalanginan. Para sa unang larawan, ito ay pagyuko sa harap ng altar. Ito ba ay nagpapakita ng wastong kilos o hindi wastong kilos sa pook dalanginan? Tama! Ito ay nagpapakita ng wastong kilos sa pook dalanginan. Sumunod, pagluhod. Ito ba ay nagpapakita ng wastong kilos o hindi wastong kilos sa loob ng pook dalanginan? Tama! Ito ay wastong kilos sa pook dalanginan. Sumunod, pagsigaw habang nakaupo. Ito ba ay nagpapakita ng wastong kilos o hindi wastong kilos sa loob ng pook dalanginan? Tama! Ito ay hindi nagpapakita ng wastong kilos sa loob ng pook dalanginan. Pagkanta sa tamang oras.
Ito ba ay nagpapakita ng wastong kilos o hindi wastong kilos sa loob ng pook dalanginan? Tama, ito ay wastong kilos. Pagdarasal o pananalangin ng taimtim. Ito ba ay nagpapakita ng wastong kilos o hindi wastong kilos sa loob ng pook dalanginan? Tama, ito ay nagpapakita ng wastong kilos. Pagsagot ng tama sa mga tanong. Ito ba ay nagpapakita ng wastong kilos o hindi wastong kilos sa loob ng pook dalanginan? Tama, ito ay nagpapakita ng wastong kilos. Paglalaro habang sumasamba. Ito ba ay nagpapakita ng wastong kilos o hindi wastong kilos sa loob ng pook dalanginan? Tama, ito ay hindi wastong kilos. Mahalaga na nakikilala natin ang mga wastong kilos sa loob ng pook dalanginan. Mahalaga rin na matukoy ang mga wastong kilos sa loob ng pook dalanginan na dapat natin sundin. Para sa gawaing ito, ilagay ang thumbs up kung ang kilos na nakikita mo ay dapat sundin para ikaw ay masanay sa mabuting gawin ng pagsamba, at thumbs down naman kung hindi. Unang larawan, maayos na pag-upo sa loob ng bahay dalanginan habang nakikinig sa teksto. Ito ba ay dapat sundin upang masanay ka sa tamang gawin ng pagsamba? Thumbs up o thumbs down? Magaling! Ito ay thumbs up. Pangalawang larawan, pagluhod. Ito ba ay dapat sundin upang masanay ka sa tamang gawin ng pagsamba? Thumbs up o thumbs down? Magaling! Ito ay thumbs up. Sumunod na larawan, natutulog sa upuan. Ito ba ay dapat sundin upang masanay ka sa tamang gawin ng pagsamba? Thumbs up o thumbs down? Tama, ito ay thumbs down. Ibig sabihin, ito ay hindi natin dapat sundin. Sumunod, maayos na nananalangin. Ito ba ay dapat sundin upang masanay ka sa tamang gawin ng pagsamba? Thumbs up o thumbs down? Tama, ito ay thumbs up. Sumunod, pag-awit sa tamang oras. Ito ba ay dapat sundin upang masanay ka sa tamang gawin ng pagsamba? Thumbs up o thumbs down? Magaling! Ito ay thumbs up. Naglalaro at nagtatakbuhan sa loob ng bahay dalanginan. Ito ba ay dapat sundin upang masanay ka sa tamang gawin ng pagsamba? Thumbs up o thumbs down? Magaling! Ito ay thumbs down. Ibig sabihin, ito ay mali. Hindi nyo dapat sundin. Sumunod, nag-iingay at sumisigaw sa loob ng bahay dalanginan. Ito ba ay dapat sundin upang masanay ka sa tamang gawin ng pagsamba? Thumbs up o thumbs down? Magaling! Ito ay thumbs down. Ibig sabihin, mali. Mga bata, dapat matukoy natin ang mga wastong kilos sa loob ng pook dalanginan na dapat nating sundin para masanay tayo sa mabuting gawin ng pagsamba. Ipakilala ang inyong sarili gamit ang gabay ng mga pangungusap. Gawin ito ng pasalita. Ako ay si, sabihin ang inyong pangalan. Halimbawa, ako ay si Cassie. Nakikilala ko ang mga wastong kilos sa loob ng pook dalanginan. Ang wastong kilos na aking susundin ay, halimbawa, maayos na pag-upo sa loob ng bahay dalanginan habang nakikinig sa teksto. Ano ang naramdaman o damdamin mo habang ginagawa ang ating gawain? Ano-ano ang natutuhan mo sa ating gawain? Bakit mahalagang gawin ang tamang kilos sa loob ng pook dalanginan?
Ang pagiging magalang ay mapitagan sa kapwa at sa mga banal na lugar. Kaugnay nito ay ang pagpapakita ng respeto at pag-unawa sa mga tao at sa ating paligid. Narito ang mga wastong kilos sa loob ng pook dalanginan. Pagyuko sa harap ng altar. Pagluhod. Nakikinig ng mabuti sa salaysay. Pag-awit ng may tamang himig. Pagdarasal o pananalangin. At pagsagot ng may paggalang sa mga tanong. Ngayon ay gawin na natin ang pagsasanay bilang isa. Makinig mabuti sa sasabihin ng guro. Tukuyin ang mga larawan ng wastong kilos sa loob ng pook dalanginan. Isulat ang tamang letra ng sagot sa iyong kwaderno. Letter A. Ito ba'y nagpapakita ng wastong kilos sa loob ng pook dalanginan? Letter B. Nagpapakita rin ba ito ng wastong kilos sa loob ng pook dalanginan? Letter C. Nagpapakita ba ito ng wastong kilos sa loob ng pook dalanginan? Letter D. Nagpapakita ba ito ng wastong kilos sa loob ng pook dalanginan? At letter E. Nagpapakita ba ito ng wastong kilos sa loob ng pook dalanginan? Piliin ang mga tamang larawan na nagpapakita ng wastong kilos sa loob ng pook dalanginan. Ang mga tamang larawan ay letter A. Pagyuko sa harap ng altar. Letter B. Pagluhod. Letter D. Pag-awit ng may tamang himig. At letter E. Pagdarasal o pananalangin. Ang letter C ay mali dahil hindi wastong kumain sa loob ng pook dalanginan. Para naman sa karagdagang gawain, makinig sa sasabihin ng guro. Tukuyin ang mga larawan ng wastong kilos sa loob ng pook dalanginan na nais mong sundin. Isulat ang tamang letra sa inyong kwaderno. Letter A. Dapat ba itong sundin? Letter B. Ito ba ay dapat sundin? Letter C. Ito ba ay dapat sundin? Letter D. Ito ba ay dapat sundin? At letter E. Ito ba ay dapat sundin? Piliin ang mga tamang larawan ng wastong kilos sa loob ng pook dalanginan na dapat mong sundin. Ang mga tamang larawan na dapat nating sundin sa loob ng pook dalanginan ay letter A. Pagyuko sa harap ng altar. Letter B. Pagluhod. At letter D. Pag-awit ng may tamang himig. Ang letter C ay hindi dapat sundin. Hindi dapat na matulog sa loob ng pook dalanginan. At ang letter E naman ay hindi rin dapat sundin dahil hindi rin tamang maglaro sa loob ng pook dalanginan. Day 2. Mga layunin. Nakapaglalarawan ng mga wastong kilos sa loob at labas ng pook dalanginan. At naipahahayag na ang mga wastong kilos sa loob at labas ng pook dalanginan na dapat sundin ng mga bata ay magsasanay sa kanilang mabuting gawi ng pagsamba. Magandang araw mga bata! Ako'y nagagalak sa ating panibagong aralin. Bago natin simulan ang ating aralin, tayo ay tumula. Sa araw na ito, tayo ay magsaya. Mapitagang pag-uugali, ating ipakita. Maging magalang sa kapwa, panatilihing kumilos ng tama. Natatandaan ba ninyo ang ating aralin kahapon? Ano ang natutuhan mo sa ating aralin kahapon? Bago natin ipagpatuloy ay alamin natin ang ating pamantayan upang matuto. Una, umupo ng maayos. Sumunod, iwasan munang makipag-usap sa katabi. Sumunod, makinig ng mahusay sa guro. At panghuli, kung may naisabihin ay itaas ang kanang kamay. Balikan natin ang mga larawan na ating tinalakay kahapon. Tukuyin kung alin ang susundin mong kilos sa loob ng bahay dalanginan
at bakit? Pagyuko sa harap ng altar. Ito ba ang kilos na dapat sundin o hindi? Tama! Ito ay dapat sundin. Pagluhod. Ito ba ang kilos na dapat sundin o hindi? Tama! Ito ay dapat sundin. Pagsigaw habang nakaupo. Ito ba ang kilos na dapat sundin o hindi? Tama! Ito ay hindi dapat sundin. Pagkanta sa tamang oras. Ito ba ang kilos na dapat sundin o hindi? Tama! Ito ay dapat sundin. Pagdarasal o pananalangin ng taimtim. Ito ba ang kilos na dapat sundin o hindi? Tama! Ito ay dapat sundin. Pagsagot ng tama sa mga tanong. Ito ba ang kilos na dapat sundin o hindi? Tama! Ito ay dapat sundin. Paglalaro habang sumasamba. Ito ba ang kilos na dapat sundin o hindi? Tama! Ito ay hindi dapat sundin. Pagpulot ng kalat sa paligid ng bahay dalanginan. Ito ba ang kilos na dapat sundin o hindi? Tama! Ito ay dapat sundin. Hindi pagsira sa mga halaman na nasa paligid ng bahay dalanginan. Ito ba ay kilos na dapat sundin o hindi? Tama! Ito ay dapat sundin. At panghuli, iwasan ang pagtutulakan, pagtakbo o paglalaro sa harap ng pook dalanginan upang hindi makaistorbo sa mga tao. Ito ba ay kilos na dapat sundin o hindi? Tama! Ito ay dapat sundin. Sa araw na ito, inaasahang makapaglalarawan kayo ng mga wastong kilos sa loob at labas ng pook dalanginan. Inaasahan din na maipapahayag na ang mga wastong kilos sa loob at labas ng pook dalanginan na dapat sundin ng mga bata ay magsasanay sa kanilang mabuting gawi ng pagsamba. Makinig ng mabuti sa tula na aking babasahin. Basahin ang tula at puna ng patlang mula sa mga salita. Ang mga salitang ating pagpipilian ay magalang, wastong kilos, umawit, dalanginan, lumuhod. Ang pamagat ng tula ay, ako ay magalang. Ako ay batang magalang. Ako ay pumupunta kasama ang aking pamilya sa pook dalanginan. Ako ay nagpapakita ng wastong kilos sa loob ng pook dalanginan. Ako ay marunong lumuhod at umawit sa tamang oras. Ako ay batang magalang. Narito ang mga wastong kilos sa loob at labas ng pook dalanginan. Pagyuko sa harap ng altar. Pagluhod. Pag-awit sa tamang oras. Pagdarasal o pananalangin. Pagsagot ng tama sa mga tanong. Pagsuot ng tamang damit. At pakikinig sa seremonya. Mahalaga na maipahayag ang mga wastong kilos sa loob at labas ng pook dalanginan. Para sa inyong gawain, pumili ng kapareha at ipahayag ang wastong kilos sa pook dalanginan na dapat mong sundin. Pagkatapos ay ibahagi ang inyong sagot sa klase. Ano ang naramdaman o damdamin mo habang ginagawa ang ating gawain? Ano-ano ang natutuhan mo sa ating gawain?
Bakit mahalagang gawin ang tamang kilos sa loob at labas ng bahay dalanginan? Ang pagiging magalang ay mapitagan sa kapwa at sa mga banal na lugar. Kaugnay nito ay ang pagpapakita ng respeto at pag-unawa sa mga tao at sa ating paligid. Ang mga wastong kilos sa loob ng pook dalanginan ay pagyuko sa harap ng altar, pagluhod, nakikinig ng mabuti sa salaysay, pag-awit sa tamang oras, pagdarasal o pananalangin, at pagsagot ng may paggalang sa mga tanong. At para naman sa pagsasanay bilang dalawa, sa pagkakataong ito, kayo ay tumayo kasama ang inyong kapareha. Makinig mabuti sa ating gagawin. Ang mga larawan ay larawan A, larawan B, larawan C, larawan D, larawan E, at larawan F. Piliin ang wastong kilos sa loob ng pook dalanginan na nakikita sa larawan. Sabihin sa kapareho kung bakit dapat sundin ang wastong kilos sa loob ng pook dalanginan. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!